So guys, alas 2 na madaling araw guys. Nag-edit kami. Ayan, edit. Meron kaming ilalabas na video. Ano ba ang video na to? Mas kakaiba na. Oo. May ibang mukha ni Hammerman to. Yan, ibang Hammerman na po kasi yung lalabas ngayon. Medyo iibayin lang natin ng konti at informative. Yan. So guys, maglalabas po ang Hammerman Production ng informative content and sana magustuhan nyo at sana po papanood nyo, lalong-lalo na po sa may nakakaalam ng istorya ng Pilipinas. Pakitama po kami kung may mali po kami nasabi, kung mali po yung pag-research namin. Pero eto na, patapos na. I-upload na namin to. Pag once na na-render na namin, i-upload na namin to. Kaya kita kids, sa page natin, bago to ha. Yes, sir. Nagpagod silang dalawa rito guys. Yeah. Start na po tayo. Mabuhay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Heidi. Welcome po sa Dambana ng Kalilingan o mas kilala po sa tawag ng Mount Samat. So halina po kayo at ating balikan ng ating kasaysayan. Wala po ngayon kung walang May mga lugar na hindi lamang simpleng destinasyon, mga lugar na tahimik at saksi sa mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng ating bansa. So what's up guys? Ngayong araw, bibisitahin natin ang isa sa pinakamahalagang historical landmarks dito sa Pilipinas. Ito ang Mount Samat National Shrine dito sa Bataan. Itinayo ang dambanang ito bilang paggunita sa libu-libong Pilipino at Amerikano na buong tapang na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Disyembre 1941, isinalakay ng mga puwersang Hapones ang Pilipinas. Isa sa pinakamahabang labanan sa kasaysayan ng bansa ang naganap dito sa Bataan. Sa gitna ng kaguluhan at matinding pagsubok, ipinakita ng mga sundalo ang kanilang katatagan at pagmamahal sa ating bayan. Sa loob ng mahigit 3 buwan, buong tapang nilang hinarap ang gutom, pagod at kakulangan sa pagkain, gamot at kagamitan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi agad sila sumuko. Ipinakita nila sa buong mundo ang tunay na kahulugan ng katapangan at sakripisyo para sa bayan. Ngunit noong April 9, 1942, bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapones. Libo-libong sundalo ang napilitang maglakad ng daan-daang kilometro sa ilalim ng matinding init, gutom at pagod. Makalipas ang ilang dekada, nanatiling buhay ang alaala ng kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng Mount Samat National Shrine. Isang simbolo ng sakripisyo, katatagan at pagmamahal sa bayan. Isa sa pinakatanyag na bahagi ng dambanang ito ay ang Memorial Cross na may taas na humigit kumulang 75 metro. Isa ito sa pinakamalaking memorial crosses sa buong mundo at nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pag-alala sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan. Mula sa tuktok ng krus, matatanaw mo ang malawak na tanawin ng Bataan at maging ang Manila Bay. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng kasaysayan at ng mga sakripisyong nagbigay daan sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. At sa bawat pagdalaw natin sa Mount Samat, muli nating naaalala na ang tunay na bayani ay hindi kailanman nakakalimutan. Ang Mount Samat National Shrine ay hindi lamang isang tourist destination, isa itong paalala ng mga katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-share para mas marami pa tayong mapuntahang makasaysayang lugar sa Pilipinas. At mag-suggest na rin po kayo kung saan yung lugar nyo na pwede namin puntahan. Muli, ako po si Hammerman at magkita-kita tayo sa susunod na biyahe. Maraming salamat. Ciao!
always way there in all the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love, remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Tinatawag na tayo na mundo. Panilo. Sige mo ka mo. Okay, sa vlog, oh. 1, 2, 3. Washed in every shade of green in all the colors. Summer love, remember the lazy river day canoe, bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another peach pie sunset view, sleeping in the afternoon. No place to be and nothing to prove. That's sure something I could use. A cure for the air-conditioned room.